Unahin na natin yung balita na binunyag ni Senator Francis Tolentino kamakailan sa isang pagdinig sa Senado. Sinabi niya na merong may cheque na pinakita, hindi ba? 900 plus thousand. Oo, na meron talagang concerted, organized, talaga na bayad ng mga troll farms na talagang meron pa talagang mga tao na tumatanggap ng bayad, no, may remuneration sila para lamang magpakalat ng disinformation. Ano ang reaksyon nyo doon, number one? Number two, yung alam mo lagi kasi ang laban attorney is yung karapatan namin for free expression, right to free speech and all of that, hindi ba? Na hindi dapat sinesensor, hindi dapat yan sinusupil. Pero iko-consider mo pa ba na ipagtanggol ang karapatan to free expression, to free speech, kung ikaw naman, hindi mo na sariling opinion. Ikaw ay binabayaran to hold a certain belief and to make a stand. Ano po ang una, saloobin nyo tungkol po dito sa balita na to, Attorney Rico? Ang una sa tanong mo is that ano bang ating karapatan at ano ating aming opinion about that, no? It seems that itong operation na ito ay tip of the iceberg, no? Dapat investigahan mabuti ito, hindi lamang doon sa natukoy na galing may retainer ng allegedly ng People's Republic of China, but palawakin ang investigation, hindi lang yan, no? Kasi as you know, itong mga operators na ito napaka-aktibo yan, especially during the election time, no? So kumikita sila yan. Pinag-uusapan natin dito revenues malaki, billion or even billion ang ginugugol ng mga taong nagpapahayag ng mga dissemination tungkol dito sa ating eleksyon, lalong-lalo na ngayon sa midterm election. So, Attorney Rico... Yung pangalawa naman would be, ano ang ating karapatan? Ang karapatan natin would be to show the people, the listening people and the hearing people, lalo na yung mga hindi masyadong sophisticated, pakita natin ang katotohanan, no? For example, yung retainer na yon ng PROC allegedly do sa marketer na yon, organization na yon, designed to influence the West China Sea issue. At saka napakayan kung sinong mga electorate, mga kandidato na may side dyan sa ganyang isyong yan, pinoprompt nila yan para lumago ang suporta nila sa mga kandidatong yan. So that's a very clear indication na they are trying to influence the voters. So, Attorney Rico, kasi... Hintay ko lang yung sagot niya doon. Sabi ko, di ba yung karapatan pa ba yun na pag ikaw ay bayaran? Kasi I can understand, ipapagtanggol ko yung karapatan ko sa malayang pamamahayag kung yan ay stand ko. Di ba na hindi ako remunerated, hindi ako bayaran to hold that opinion, to express this stand. Kasi para sa akin, parang ang labnaw kung ako ay binayaran mo na para sabihin ito na hindi ba? What do you think po, Attorney? Tamang-tama ka dyan, Ali, no? Talagang bayaran ng mga yan at therefore bias ng mga yan. So in other words, ang ating karapatan na yon ay tupukin yan. Dapat merong orchestrated or very coordinated response ang gobyerno dyan. Ang pinag-uusapan natin would be the regulatory bodies like the National Telecommunications Committee or Commission, yung mga Digital Privacy Commission, yung DOJ, ang ating arm, ang prosecutorial arm ng Department of Justice, at saka NBI, ang Bureau of Investigation. Dapat yung coordinated ang kanilang tugon sa ginagawa ng mga yan. Kaya tayo, walang karapatang mag-disseminate ng kasinungalingan as what this appear to be the case in this particular expose, hindi nila karapatan yon. So dapat pwedeng supilin kaagad yon, stop kaagad ng mga regulatory bodies ng gobyerno yan right now. When you say Attorney Rico, stop these regulatory bodies to stop it, are you also kumbaga are you also proposing na correct me if I'm wrong, dito po base sa aming research na gusto nyo tanggalin na po ang Facebook, no? Para po kasi sabi nyo it's an international company, they don't pay taxes. Are you proposing that we will be similar to China where Facebook is banned? Are you going to that extreme or do you feel that it has to be more regulated?
It has to be contained. In other words, Contained. regulation in terms of not censorship. Oo. It has to be regulated such that we can maintain the truth that will be disseminated. Because, for example, in Singapore, 2 days ago, 3 days ago, sinabi ko yata sa isang panayam yan, sa isang station, sabi ko, Singapore immediately issued an order na lahat ng mga foreign users of the internet in Singapore, pinatay nila lahat yun because they're using that as a vehicle for falsehood against certain candidates sa People PPA or something sa Singapore. But hindi natin magawa yan. We have the necessary statute. We have the necessary mechanism and regulatory powers to do that. Lalo na yung COMELEC. For example, ang COMELEC ngayon very active sa pagpupukso ng mga masasamang, malalaswang mga sinasabi ng mga kandidato. They should exercise now their power to do that, even assuming na wala pa silang, they can regulate the flow of dissemination and information sa ating bansa during the midterm elections. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.